Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. At pag-usapan natin ngayon itong update sa kaso ni Adele, no, kay Maharlika. Meron kasi mga nagtatanong in the past few days, kamusta na yung kaso ni Adele? Kamusta na yung kaso ni Piwe? Kay Piwe, wala po akong balita. Kay Adele, eto, meron tayong update sa inyo. Alright, so tingnan natin mga dokumento na to. Alam niyo mga kababayan, 'di ba nilagay ko rito sa may parting unahan. Sabi ko rito, testimonya ni Pebbles, disgrasya para kay Maharlika. Tama. And then Pebbles, kakasuhan dito. Yan. Kasi nga po ito, dahil dyan, no? Siya pala yung isa sa source. Walang yan namang source ni Maharlika. My God. 'Di ba? Sabi rito, sino naman tong designer na to na nagregalo ng Rolex kay Sandro? Hoy, anak, shoot ka. Kami tong naghihirap, tapos nagreregalo ka ng Rolex sa mayaman. Huwag ganyan, nak. Nakalimutan mo na kami, ha? So, kilala niya ho kung sino yung tinutukoy niya. Now, kahit po wala hong binanggit na pangalan dito, eh, alam nyo, yung intention po kasi ang tinitignan dito ng korte. Unang-una, ang dahilan po kasi ng ibang mga tao diyan para makatakas sila sa pananagutan, wala naman akong binanggit na pangalan. Well, meron po tayong tinatawag dito na positive identification. At yun po ang mapanganib. For example, ako ho ay designer, 'di ba? So, designer ako. Tapos, merong kaibigan ako na nagsabi sa akin, "Uy, walang ya ka, nagregalo ka kay Sandro, ha? Kay Sandro Marcos ng ng Rolex, ha? Tumitira ka ng ng pera ng taong bayan, ha? Nag-aano ka ng project, ha?" Gano'n. So, kahit anong paliwanag ko, ayaw na maniwala sa akin ng kaibigan ko. Ta's yung ibang tao, gano'n na rin, masama na ang reputasyon ko sa kanila, nasira na. Pero hindi naman ako yung tinutukoy dito. Puwede ko pong idemanda etong si Pebbles. Because of malis, kahit napatunayan pa niya na ang malis niya ay para lamang po siraan etong si Abel Bacudio. So, dahil po ako'y tinamaan, nasira ako doon sa ginawa niya na paggamit ng social media na very, very irresponsible. Mabuti pa sana, tinukoy niya na kung sino itong designer. 'Di ba? Para hindi masisira ang reputasyon ko. Papaanong ako lang pala, akala ko ako lang, meron pa palang 30, 50, 100 na designer, 'di ba? Oh, pupuwede lahat po 'yun basta nasira ang kanilang reputasyon. Ibig sabihin, effective yung ginawa niya, kaya nga lang kumalat, ang daming tinamaan. So lahat po kami puwedeng magsampa ng kasong cyber libel laban sa kanya. At hindi po dito sa Pilipinas, hindi po rito pinag-uusapan mga kapatid. Ito bang iyong akusasyon, ah, ito bang akusasyon mo ay may katotohanan? Hindi po yung tinitignan doon. Ang tinitignan dito sa Pilipinas ngayon ay yung malis. Yung malicious criminal imputation. Ano yung ini-imply mo doon sa iyong post? Kahit na sabihin natin nga, bato-bato sa langit ang tamaan, wag magalit. Kung magalit, may magagawa ka? Tinamaan eh. Kasi kung ganito po ang ano ng Korte Suprema diyan. Kung meron kang problema sa isang tao, okay? Ipagsampa mo ng kaso, 'di ba? Idemanda mo. Kasi ang mangyayari sa atin, kung puro po tayo patamaan, palipad hangin, magiging maguluho ang ating lipunan, 'di ba? Sabi sino po yung Pebbles? Yun po yung bakla na na sumabit kay Maharlika. I-type niyo na lang, makikita niyo 'yan. Type niyo na lang Pebbles Talakera or Pebbles sa Kunanan, gano'n. Makikita niyo 'yan. No, mga nakasama namin 'yan nung malapit na pong dumating yung halalan. Okay? Sumawsaw sa kampanya ni PBBM. Gano'n lang po 'yun. Tapos ang feeling nila, malaki na hirap nila ng mga Tolongges na 'to. So, ngayon, eto.
Eto ngayon yung mga tropa niya. Sabi ni Hungot og Inday Pilar, baka si Abel. Ayun na, nag-identify na. Sabi, isa kala ko ba mga rich mga yan? Sa Rolex lang pala sila, masisira. Uy. So nagkakaroon na po ng negatibong kaisipan yung mga tao na nagko-comment. Kasi nga, sa mensaheng ito, di ba, sa post na to ni Pebbles, yan. Idagdag na din ang 3 karat na diamond sa ina. Uy, anong ibig sabihin nun? Di ba? Oh my God, sabi nitong isa, ni Ben Aholo. Budol-budol na anak, budol-budol na anak, kurap pa. Father and mother like son. 'Di ba? So, tagumpay ho si Pebbles sa kanya hong gustong palitawin dito. Dahil in the first place, kung wala kang gustong masirang pangalan ng tao, eh, hindi ka magpo-post ng ganyang malisyosong bagay. 'Di ba? Oh, so kaya ka kasi ang ano lang doon unang-una, sabihin mo for public awareness. Putangina, for public awareness, di sana sinampahan mo ng kaso, 'di ba, sa ombudsman si Sandro. Oh, kasi bawal tumanggap ng regalo po ang mga government officials, 'di ba? Oh, Laiteras Channel, good morning. Oh, natin si Pebbles Kunanan. Kasi ang sabi dito po, ang prescriptive period, ibig sabihin po prescriptive period, kung hanggang kailan maaaring sampahan ng demanda. Okay? Now, ang sabi dito, the High Court said, and thank you sa Rappler to, the count of cyber libel prescription period starts from the discovery by the offended party on the allegedly libelous remarks. So, kung tandaan nyo isang taon po, pwede hong magsampa ng kaso mula nung ma-discover, upon discovery. Let's say sabihin natin, 3 taon ka nang sinisiraan o siniraan pala sa social media. Yung post na yon, yung balita na yon, hindi pa sa'yo nakakarating. So naglalakad ka na parang wala ka ng ulo. Sira na reputasyon mo. Kaya pala binabastos ka na. You were already subjected to public ridicule because of that. 'Di ba? So hindi po nila po pwedeng gamitin 'yon na dahilan na 2 taon na nakalipas Kailangan namin immune ka na, hindi ho. 'Di ba? Pag na-discover pa nung tao, yun mismong saktong paninira, yung post mismo. O kung sabihin natin na it was already deleted, well, mas lalong malaking problema. Bakit mo dinelete? Kasi you wanna hide something. 'Di ba? Ebidensya 'yan. Bakit mo binura? Oh. Nagpapakita po uli talaga 'yan ng malis. Ibig sabihin, hit and run, ang importante kasi nakapanira na. Kaya binura kasi gustong takasan ng pananagutan. But the damage has already been done. Okay? Sabi rito, the revised penal code sets the prescription period to 1 year in criminal cases. Prescription refers to the period when a complaint or charge may be filed. Mga kapatid, yung kay Pebbles Kunanan, Pilipinas po pinag-uusapan natin. And I want to thank former attorney Bertini Toto Causing. Kasi ho yung kaso tungkol kay Percy Lapid, siya po yung nag-trigger para linawin ng Korte Suprema ilang taon ba talaga ang prescriptive period ng libel, cyber libel, oral defamation. So ano to? All forms of libel, ang sinusunod po dapat daw ay ang revised penal code. So 1 year. Okay? So, balikan natin to. Hindi rito malinaw kung anong petsa ito. Pero kung kailan ito na-discover ni Abel, yun ang problema nito.